Narito ang pinakabagong impormasyon patungkol sa apela para sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ito'y muling kinanggihan ng International Criminal Court. Noong Oktubre, isinampa ng kampo ni Duterte ang kanyang apela laban sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na tinanggihan ang kahilingan niyang interim release. Ayon sa depensa, dapat sana'y isinasalang-alang ang kanyang edad na 80 taong gulang, kalusugang pisikal at mental, at ang kanyang karapatang magtamasa ng pansamantalang kalayaan habang hinihintay ang paglilitis. Ngunit ngayong araw, 28 ng Nobyembre 2025, opisyal na ibinasura ng ICC Appeals Chamber ang apela ni Duterte. Bakit nga ba ito tinanggihan? Una, batay sa desisyon ng pre-trial chamber, nananatiling necessary ang pagkakakulong ni Duterte upang matiyak na siya'y dadalo sa paglilitis at upang maiwasan ang anumang panganib ng pagtakas. Ikalawa, may matinding posibilidad na makagambala siya sa investigasyon o makaimpluwensya sa mga testigo. Ito'y dahil sa kanyang matagal ng impluwensya at suporta sa bansa. Panghuli, tinutulan ng hukuman ang mga mungkahing kondisyon para sa paglaya. Ayon sa hukuman, hindi sapat ang mga garantiya gaya ng electronic monitoring o isang third country na tatanggap sa kanya. Anong ibig sabihin nito para sa kaso ni Duterte? Ayon sa isang abogado na kaakibat ng ICC, ang pagbawi ng interim release ay walang gaanong epekto sa mismong pamamaraan ng paglilitis. Ibig sabihin, kahit negatibo ang apela, tuloy pa rin ang proseso laban sa kanya. Ang paglilitis para sa mga kasong iniharap laban kay Duterte ay patuloy na isasagawa ayon sa takdang ng ICC. Sa kabila ng apelang isinampa para isaalang-alang ang kanyang edad at kalagayang medikal, nanindigan ng ICC na hindi sapat ang mga argumentong ito upang bawiin ang desisyon para sa interim release. Mananatili si Duterte sa kustodiya habang hinahanda ang paglilitis para sa mga kasong kinakaharap niya. Ito ang pinakabagong hakbang sa proseso ng paghahanap ng hustisya para sa mga biktima ng umunoy paglabag ng karapatang pantao. At ito naman ang naging mensahe ng Duterte family. The family accepts the ICC Appeals Chamber's decision with peaceful hearts. We will continue to work with the defense team on the case and will keep supporting former President Rodrigo Duterte with our daily conversations. We thank everyone who prayed with us today. Finally, the Appeals Chamber notes that the Pre-Trial Chamber reached its conclusions in relation to the risks enumerated in Article 58(1)(b) of the statute on the basis of a comprehensive assessment of the information before it. In the present case, having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the Appeals Chambers unanimously confirms the impugned decision. This brings us to the end of the summary of the Appeals Chamber's judgment. The judgment will be notified to the parties and participants after the hearing. Translations of the summary will also be available in due course. I would like to thank the court reporters, interpreters, and other registry staff for their valuable assistance today in holding this hearing. The hearing is adjourned.